Alright mga kapatid, pag-usapan natin to dahil talagang sukdulan na ang kasalbahihan mga kapatid nito mga Tsekwa. Dahil maging ang mga pobreng mangingisda, mga tol, dito sa loob ng ating exclusive economic zone, West Philippine Sea, winater cannon na rin nila mga tol. Pag-usapan natin yan. I'm just a young nigga chillin' on a red block. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mga tol, parang unang beses pa lamang ata nangyari to, no? Mula nung reaction video tayo sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. Tila ba ngayon pa lamang nangyari to kung saan yung China Coast Guard mga tol, pinuntirya na no, ng water cannon nila maging yung mga bangka ng ating mga mangingisdang Pilipino. Sabi nga rito sa post ni Commodore J. Tariela, ito nirepost ko lang yung sinabi niya, kung ikaw ay Pilipino at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nauunawaan kung ano ang kahalagahan ng pinaglalaban natin sa West Philippine Sea, panoorin mo ang video na ito kasama ng iyong pamilya at sabihin mo sa akin kung hindi nyo naramdaman ng galit para ating tindigan ng mga ordinaryong mangingisdang Pilipino at yaman ng ating karagatan laban sa illegal na presensya ng China sa West Philippine Sea mga tol. At ayon nga sa isang balita mga kapatid mula rito sa PTV Philippines, no, 3 mangingisdang Pilipino ang sugatan mga tol. Dahil nga sa pangwawater cannon na ginawa ng China Coast Guard dito sa Escoda Shoal. Mga tol, samahan ninyo ako pag-usapan natin itong balitang ito mga kapatid. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Share mo na rin itong video natin para mas marami pang mga Pilipinong makaalam. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pilipinas, bayan, sugatan at nagtamo pa ng iba't ibang injury ang 3 mangingisdang Pinoy dahil sa pamobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sabina o Escoda Shoal, inatake ng China Coast Guard mga tol. 3 mga mangingisdang Pilipino ang sugatan at nagtamo pa ng iba pang mga injury mga tol dahil nga doon sa pangwawater cannon ng China. Kahit sabihin natin, water lang yun naman yun. Baka hindi nyo alam kung gaano kalakas yung puwersa nun, yung pressure nun. Kita nyo nga yung mga bakal yumuyupi di ba? Pag wina-water cannon yung ano natin, barko ng Coast Guard, di ba? Yumuyupi. Yung mga grills, di ba? Eto mga tol, tao tinamaan. Nangyari ang insidente kahapon kung saan nasa 20 Filipino fishing boat ang tinarget ng water cannon ng barko ng CCG habang sumama sa pangharas ang Chinese maritime militia vessels. Ilang bangkang pangisda rin ang lubhang napinsala. Rumesponde naman ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malapascua at BRP Cape Engaño para ibigay ang kaukulang medikal na atensyon sa mga sugatang mangingisda at iba pang kinakailangan na tulong. Hihintayin pa ba na may masawi mga tol? Kasi iba na ginagawa nitong mga Coast Guard ng China mga tol. Supposedly itong mga water cannon na to ginagamit yan. For example mga tol, pamatay sunog. Halimbawa merong nagliliyab na bangka, may nagliliyab na barko. Diba? Yun yung ginagamit nila, yung water cannon na yun para apulahin yung apoy. O kaya naman kung gagamitin nila yun, syempre doon mga tol sa medyo may kalakihang barko. Kung halimbawa papasok sa kanilang teritoryo, pwede nilang itaboy ng ganon. Pero mga kapatid, unang-una, etong Escoda Shoal, Sabina Shoal, yan ay nasa loob ng ating EEZ, West Philippine Sea yan mga tol. Tapos ang tinarget ng water cannon nila, maliliit na bangka lang mga tol Maliliit na bangka. Biruin mo kung gaano kasalbahe itong mga to. Nanatili sa Escoda Grabe. Cape Engaño para ibigay ang kaukulang medikal na atensyon sa mga sugatang mangingisda at iba pang kinakailangan na tulong. Nananatili sa Escoda Shoal ang mga barko ng PCG kasama ang fishing carrier MV Pamamalakaya para mamahagi ng ayudang yelo, krudo at food provisions sa ilalim ng Kadiwa para sa Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program ng pamahalaan. Kinondena
ng PCG ang mapanganib na aksyon ng China Coast Guard kasabay ng panawagan na dapat tiyakin ang kaligtasan sa karagatan. Paano mapapanatili ang kaligtasan sa karagatan kung ang naghahasik, mga tol, isang higanting bansa na tila walang kinikilala? Kahit ang international law, mga tol, hindi nila kinikilala. Ultimo pirma nila, mga tol, hindi nila kinikilala. Biruin mo nakapirma sila kasi nga syempre kasama sila dun sa UNCLOS sa United Nations Convention on the Law of the Sea, mga tol. Party sila dun. Diba? Kasama sila dun, member sila dun. Pumirma sila sa kasunduan. Diba? Pero tignan nyo naman, hindi nila nire-respeto ultimo pirma nila. Meron na tayong 2016 arbitral ruling pero hindi nila kinikilala. Sinasabi nila void na para bang mas mataas pa sila doon sa Permanent Court of Arbitration. Diba? Tapos ito tingnan mo mga maliliit na isda, mga maliliit na mangingisda, mga tol, winater cannon. At para bigyan tayo ng pinakahuling update, kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa issue sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Magandang gabi sir, si Patrick De Jesus po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Hello Patrick, good evening at magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay. Yes, Commodore Tariela, kamusta na po ang mga sugatang mangingisda? Sila po ba ay nakabalik na sa kanilang home port? Well, as we speak right now, no, ang ating mga kababayang mangingisdang Pilipino na na-injured, no, although it's not serious, ito ay nasa Philippine Coast Guard vessel ngayon, no. We're making sure na ang kanilang mga injury is well attended ng ating mga medical personnel. At the same time, yung bangka kasi nila na tinamaan ng water cannon, it was damaged heavily, no? May mga parts ito na nagtalsikan. Kung kaya't we ensured na ang mga na-injury sa amin na lang muna, and some of those fishermen na naging crew ng bangka na to will remain there while they are being escorted as well by other Filipino fishing boats. Kikita nyo mga tol yung nasa video. Lakihan natin ng konti, saglit lang. Yan, nakikita ninyo yung nasa video, mga tol. Isang malaking barko ng China Coast Guard at isang bangka as in, ng mga mangingisdang Pilipino natin. Alam nyo mga tol kung bakit dinaranas to ng mga mangingisdang Pilipino? Wala naman tayong ibang sisisihin, mga tol, kundi yung korupsyon. Yung mga nakaupo, yung mga nagpapakasasa sa pera ng bayan. Kasi imbes, mga tol, meron sana tayong puwersa para mas mabantayan natin yung ating mga nasasakupan. Like for example, itong ating karagatan. Kulang sa asset yung ating Coast Guard. Kulang sa asset yung ating mga nasa otoridad, mga tol, para mas mabantayan. Kahit itong mga mangingisdang to, mga tol, tignan nyo naman, no? Diba? Hindi sana ganito yan kung hindi sana puno ng korupsyon ng ating bansa. Kaso wala Kaya sila nagpupumilit, pumunta, pumapalaot sila. Tumatagal sila ng ilang linggo para makakuha ng isdang iuuwi nila sa pamilya nila kasi eto na lang yung natitira sa kanila. Diba? Wala na silang mapapala pa Diba? Eto yung talagang kinagisnan nilang hanap buhay Kaya nga ang tanging ginagawa na lang is binibigyan sila ng pantawid lang, mga ayuda. Pero in the first place, kung hindi sana kurakot, mga tol, etong ating, alam nyo na, bansa, hindi na kailangan ng ayuda mga tol Kasi ang binibigyan lang naman ng ayuda, yung mga nangangailangan talaga wala sanang nangangailangan kung maayos sana ang sistema. So ngayon, eto na, nandirito na tayo Hinaharap na natin to, mga tol. Sa tingin nyo ba, eto'y mababawasan kapag ang ihahalal ninyo sa susunod o ang ihahalal natin bilang mamumuno sa atin is best friend? O ibig sabihin pro-China, mga tol? Sa tingin nyo ba mababawasan itong pangaharas nila? Ay naku po. Tuloy natin. Sir Jay, nabawasan po ba ang bangka ng mga mangingisdang Pilipino ngayon sa bisinidad ng Skoda Shoal dahil baka nga po natakot sila sa pag-atake kahapon ng China Coast Guard? Meron pa po palang pinutol sa kanilang mga bangka. Yes, no? Ang mga Chinese Coast Guard kahapon, besides from the harassment na ginagawa nila sa ating mga kababayang Pilipino,
pinuputol din nila, no, intentionally yung mga anchor lines ng kanilang mga bangka. Let me also take this opportunity to explain, no, na ang ganitong gawain basically endanger the safety of our Filipino fishermen. Dahil itong mga anchor lines na to, ginagamit to ng ating mga kababayan kapag pangit ang panahon and pupunta lang sila sa mga mababang area and then wait until maging maayos yung kondisyon ng dagat. No? So in the absence of any anchor lines that they have, the possibility is they will be drifted away and they don't have any other option but to withstand the bad weather condition. Hinaran din po ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Pero paano po ito nalusutan para makarating pa rin sa Escoda Shoal? At ano po yung sitwasyon ngayon doon sa area? Naroon pa rin po ba yung mga barko po ng China? Yes, ang ating Coast Guard vessels had difficulty in going to the location of our Filipino fishing boats. But despite of the harassment and dangerous maneuver na ginawa ng China Coast Guard, ang ating dalawang barko, 4403 and 4411, together with MV Pamalakaya, ay nakarating na kung saan nandoon ang mga mangingisdang Pilipino. As a matter of Iniisip ko kung paano mapapanagot tong mga hinayupak na to, no? Iniisip ko lang kung paano sila mapapanagot. fact, this afternoon, we were able to distribute fuel, food supplies, and even ice, no, to prolong the fishing expedition ng ating mga kababayang Pilipino. At mananatili po, Commodore Tariela, yung mga barko po ng PCG para po matiyak yung kaligtasan ng mga mangingisda at hindi po maulit yung nangyari pong insidente dahil nga po nagkaroon po ng injuries yung mga inatake pong mangingisdang Pinoy. Yes, Patrick, no, that is the primary objective of our Commandant, Admiral Ronil Gaban, na siguraduhin ang ating mga Coast Guard vessels will be there to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. Ano po ang susunod na hakbang ng pamahalaan matapos nga po itong panibagong harassment ng mga barko ng China? Siyempre, protest. Nakipag-ugnayan na po ba ang PCG o yung NTF for the West Philippine Sea sa Department of Foreign Affairs para po sa paghahain ng panibagong diplomatic protest? Sabi ko diplomatic protest ulit na meron tayo. Well, on the part of the Philippine Coast Guard, we formally reported this incident to the National Task Force for the West Philippine Sea. And it's for the cognizant government agencies to take action. No? So it's up to the DFA what is the right policy recommendation, no, that the government has to take. But on our level, we're just going to report and document all of these incidents. Meron din pong press release ang Chinese military kahapon na itinaboy po sa Scarborough Shoal ang isang eroplano ng Pilipinas. Maaari niyo po bang bigyang linaw ang impormasyon po na ito? Well, kung maalala mo, Patrick, no, even the other day, nagkaroon tayo ng MDA flight. Nakapagpalipad tayo na maayos doon. We documented the illegal presence of the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. And wala naman tayong na-experience na pagpapalis ng sinasabi nila, no? And may dagdag ko rin, Patrick, besides from the press release ng armed forces ng China, ang China Coast Guard also issued a statement na they did necessary control measures now para mapaalis ang mga mangingisdang Pilipino sa Sabina. So this just goes to confirm na itong barbaric and unlawful activities ng China na ginawa sa ating mga mangingisdang Pilipino kahapon ay para sa China, this is their lawful activities sa pagpupush ng kanilang illegal claim of sovereignty over these waters. Ang nakakalungkot lang mga tol, hanggang ganito lang tayo pero wala tayong magawa. 'Di ba? Wala tayong magawa, hindi natin sila makompronta, hindi natin magawang tayo dapat ang nagpapaalis sa kanila kasi paulit-ulit nating naririnig sa ating mga otoridad, 'di ba? Unlawful, illegal, barbaric, 'di ba? 'Yun yung mga sinasabi nila. Pero ang tanging nagagawa, ire-report sa higher authority, halimbawa DFA, yan, tapos 'yun ang gagawa ng mga diplomatic protest which is hindi rin naman tatanggapin ng China o kaya babaliwalain lang nila. Kumbaga, alam mo 'yun, cycle paulit-ulit
na ganun na nangyayari hanggang sa ewan ko kung sino mauunang magsawa, di ba? Ay nako po. Commodore Tariela, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipino, lalo na po sa mga mangingisda po na naghahanap buhay po sa West Philippine Sea. Well, ang tanging mensahe ko, Patrick, no, sa ating mga kababayang Pilipino, itong insidente na ito ay isa sa eye-opener para sa ating lahat. No? That our fight in the West Philippine Sea concerns everyone. This is not just a fight for the military or the Coast Guard or even the Navy. Concern nating lahat ito dahil ang ordinaryong kababayan nating Pilipino ang nagigipit sa agresyon at maling aksyon ng China sa West Philippine Sea. Okay, maraming salamat po. Okay mga kapatid, alam nyo no, sa tatlong presidenteng dumaan at kasalukuyan, nagsimula kay Noynoy Aquino mga tol, 2012 nung nagkaroon ng standoff dito sa may Scarborough Shoal, yung kanyang gobyerno ay kumilos at nagsampa ng kaso dun sa dahig. Maraming mga bali-balita dati, usap-usapan na si Noynoy Aquino daw ang nagbenta ng West Philippine Sea, which is, kung titignan natin yung logic, mga tol, napakalayong mangyari. Paano mo ibebenta ang West Philippine Sea at pagkatapos nun ay magsasampa ka ng kaso sa dahig? Netherlands doon sa Permanent Court of Arbitration. Biruin mo gobyerno ni Noynoy Aquino ang gumawa nun. Well, hindi natin siya dinidiscredit mga tol kasi yun naman talaga ang totoo. Pagkatapos nun, 2016 mga tol, naupo si dating Pangulong Duterte, yun din yung taon na lumabas yung hatol ng Permanent Court of Arbitration at meron na nga tayong arbitral ruling na nagsasabing walang basehan etong 9-dash line ng China. Sa madaling salita, wala silang jurisdiction sa loob ng ating EEZ. Ang lahat ay umaasa na yan ay ipupush ng isang matapang na tao na kinatatakutan ng mga adik dito sa Pilipinas mga tol. Pero kabaliktaran yan lang nangyari. Naging tropa sila mga tol ni Xi Jinping. Kumalas siya sa Amerika, dumikit siya masyado sa China pero wala naman nagbago mga tol eh. Hindi naman iniurong ng China ang kanilang puwersa. 'Di ba? Hindi naman nila nirespeto ang jurisdiction ng Pilipinas at hindi pa rin natin napakinabangan itong Scarborough Shoal. 'Di ba? 6 years after mga tol, eto na naupo si BBM mga kapatid, si PBBM. Nagsasabi siya na ilalaban natin ang West Philippine Sea, hindi niya papayagan ang kahit 1 pulgada ng ating teritoryo na makuha ng China. Pero mga tol, tignan nyo naman kung ano pa rin ang nangyayari. Diba? Tapos nadagdag pa sa administrasyon niya, punong-puno ng mga issue ng korupsyon. Naku po. Hindi natin alam mga tol kung sino ang papalit sa 2028. Kung ito ba'y papalag sa China o ito ba'y uupo at hihiwalay sa Amerika at magiging malapit na naman sa China, sa madaling salita pro-China, at hindi natin alam mga tol kung may pagkakataon o kung may pag-asa pa ba nating mapapakinabangan talaga ang West Philippine Sea. Ano sa tingin ninyo? Comment na lamang kayo sa ibaba kasi talagang sobrang ng kasalbahihan nitong mga to. No? Kita nyo naman pati mga mangingisdang Pilipino walang kalaban-laban, winater cannon. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.